Sa agham, ang ulap at ulan ay bahagi ng isang siklo. Sa Ingles, tinatawag itong water cycle. Ipinapakita rito kung paanong nagbabago-bago ang anyo ng tubig. Pero alam ba ninyo na sa mitolohiyang Katagalugan ay ikinukwento kung paanong nalikha ang ulap at ulan? Ito muli si Kuya Obet na maglalahad ng kwento dito sa Ang Mga Makabagong Alamat. Sa episode na ito ay matututunan natin ang halaga ng pagtutulungan upang maging matagumpay ang isang gawain. Muli kong ikukwento sa inyo kung paanong nalikha ang ulap at ulan. Tandaan natin na ito ay ibabahagi sa pamamagitan ng alamat. Ang alamat ay isang literary art na itinatangi nating mga Pilipino mula sa imahinasyon gamit ang sarili nating wika. Tara na at makinig. Ang proyektong ito ay hatid sa atin ng National Commission for Culture and the Arts sa pangunguna ni Ginoong Rod Charlie de los Reyes. Alamat ng ulap at ulan. Mula sa mitolohiya ng mga Katagalugan, kinikilala nilang si Bathala ang pinagmula ng sanlibutan. Siya rin ang sinasabing lumikha ng iba pang mga Diyos at Diyosa na nangangalaga sa kalikasan at kapaligiran. Noong ginawa ni Bathala ang daigdig, tanging ang alapaap kung saan matatagpuan ng araw at ang tubig na nasa karagatan ang bumubuo rito. Lumikha si Bathala ng mga katuwang na Diyos na magsisilbing mga tagapangalaga ng araw at karagatan. Si Apulaki ang siyang naging Diyos ng araw, habang si Haik naman ang binigyan ng kapangyarihan sa karagatan. Binigyan ng pagsubok ni Bathala ang dalawang bagong mga Diyos upang tiyakin na sila ay mga karapat-dapat. Nais niyang malaman ang kakayahan nilang gamitin ang kani-kanilang mga kakayahan na mga laga ng iba pang mga nilikha. Gumawa si Bathala na isang bagong likha na tinawag niyang lupa. Inilagay niya ito sa gitna ng karagatan na nasisinagan ng araw. Tinawag niya sina Apulaki at Haik upang pagbilinan. Iaatang ko sa inyong dalawang pangangalaga ng lupa. Kung sino man sa inyo ang makapagpapabunga sa lupang ito, ang siyang bibigyan ko ng dagdag na kapangyarihan sa iba ko pang lilikhain. Inyong tatandaan ang kahalagahan ng pag-uugnay upang maging ito ay mabunga. Ito ang naging dili ni Bathala kina Apulaki at Haik bago siya tuluyang magpahinga. Sa tingin ko, ako ang may kapangyarihan na gawing mabunga ang lupang ito, agad na sinabi ni Apulaki. At paano mo nasabi? Hindi mo ba nakitang inilagay ni Bathala ang lupa sa gitna ng karagatan? Upang ako ang siyang mga laga? Sagot naman ni Haik. Bakit hindi na lang natin ipakita ang kakayahan ng bawat isa upang ating malaman kung sino ang makapagpapabunga sa lupang ito? Ang siyang naging suwestyon ni Apulaki. Agad namang pumayag si Haik sa mungkahi ni Apulaki at kagyat na nagsimula ang dalawa na gamitin ang kani-kanilang mga kapangyarihan. Ginamit ni Apulaki ang kanyang kapangyarihan at dumampi sa lupa ang sinag na nagmumula sa araw. Sa simula ay tila walang nagiging epekto ang init ng araw, kaya lalo pang nilakasan ni Apulaki ang kanyang kapangyarihan. Sa dakong huli, natuyo ang lupa at halos naging kasing tigas ng bato ang material na ito.
Si Haik naman ang sunod na nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang dagat upang mabasa ang natuyong lupa, kung saan ang tila bato ay naging basang putik. Ang alat din na nagmumula sa dagat ay lalong nagpabago sa material ng lupa. Unti-unting bumaha at lumulubog na ang lupa, kaya agad na huminto si Haik sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Tila hindi sapat ang ating mga kapangyarihan upang gawing mabunga ang lupa, sabi ni Apolaki kay Haik. Marahil meron tayong kailangang gawin upang magawang iniatang na tungkulin sa atin, tugon naman ni Haik. At kanilang naalaala ang huling habilin ni Bathala, ang pag-uugnay. Naisip nilang gamitin at pagsamahin ang kanilang kapangyarihan, ang init na nagmumula sa araw at ang tubig na galing naman sa karagatan. Nagsanib ang dalawang elemento at biglang ang tubig ay naging usok. Habang tumatagal ay lumalaki at bumibigat ang malausok na material hanggang sa unti-unti itong umangat. Ilang sandali pa, biglang pumatak ang tubig mula sa malausok na material at bumagsak sa lupa. Hindi na maalat ang tubig, bagkus ay naging sariwa. Ipinagpatuloy ni Apolaki at Haik ang pagsasama ng kanilang mga kapangyarihan. At sa pagdaan ng panahon, nagsimulang sumibol ang mga bagong nilalang sa kalupaan na tinatawag na halaman. Lubos ang galak ng dalawang mga batang Diyos sa kanilang nagawa. Bigla namang nagpakita si Bathala at nagling binati ang dalawa sapagkat napagtagumpayan nila ang pagsubok na binigay niya. Ipinakita niyong mga karapat dapat na nga kayong maging tagapangalaga ng aking mga nilikha. Mahalagang inyong maunawaan na ang lahat ay magkakaugnay dito sa sanlibutan. Hindi maaaring may hihigit na elemento. Ang sobrang init ay magiging sanhi ng tagtuyot, habang ang labis na tubig ay magdudulot naman ng pagbaha. Lagi ninyong alalahanin ang halaga na magbalanse ang inyong mga kapangyarihan, paliwanag ni Bathala. Patuloy na naging mabunga ang lupa. Lumikha pa si Bathala na iba pang mga nilalang na tinatawag na mga hayop at mga tao. Ang tila usok na bunga mula sa pagsasama ng init at tubig ay tinawag na ulap, habang ang tubig na nagmumula rito ay tinatawag namang ulan. At diyan nagtatapos ang kwento natin sa episode na ito. At para sa mas marami pang mga makabagong alamat at kwento, maaari nyo kaming sundan sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng Facebook, YouTube, at Spotify. Maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa mga makabagong alamat at gmail.com. Muli, ako ang inyong Kuya Obet, nagpapasalamat.